Hello guys, how are you today? Kamusta kayo? Tara, samahan nyo ako. I-diagnose natin tong mga umiilaw sa dashboard niya. First step ko palang ginawa dyan guys, syempre i-scan natin. Ah, ayun, ang lumabas sa tawas niya is communication line error. Kung mapapansin nyo, yung sa ABS tsaka DFLAC, ano siya purong communication line error siya. Tapos yung ABS, lost communication with TCCM. So, ang gagawin natin dyan is magfo-focus tayo sa TCCM. Bakit siya hindi siya, bakit hindi siya nakipag-communicate? Yung TCCM pala guys is yan yung transfer case control module. Ngayon dyan tayo magfo-focus bakit umiilaw yung mga nasa dashboard. Next step na ginawa ko pala dyan guys is nag-check muna ako ng fuse. Hindi muna ako hindi ko masyado pinalalim. Basic muna. Yan. Bago ko mag-check ng fuse dyan, sinisigurado ko laging gumagana yung test ng ko. Ayan. Sa engine bay yan guys. Tapos dyan sa fuse box naman ng driver side. Lahat ng fuse na related sa ABS, yung sa DFLAC, tsaka TCCM, chinek ko lahat yan guys para wala akong doubt. Kumbaga, yun, pag okay yan, so mag-proceed na ako kung okay yung fuse lahat. Yan, papansin nyo, chinek ko bawat isa yan. Kasi, yan. Next step pa lang ginawa ko dyan guys is mag-check ako ng power and ground tapos communication line. Kung mapapansin nyo nasa screen yan yung mismong connector ng TCCM. And mag-check na ako ng dyan. Unang chinek ko dyan is yung power, which is na yung number 2. So, ano lang naman bali 5 wire nga lang Isang lang siya guys. Yung power niya, isa lang, yung number 2 lang. So, okay yung power dyan. Yung next na chinek ko dyan is yung 14 tsaka 15, which is yung ground. Yung ground wala akong problema. Okay yung 14 tsaka 15. So, okay na yan. Ang sunod natin na check is yung communication line wire niya, which is yung number 6 tsaka 18. Para kung okay lahat yan, yun, tsaka tayo mag-decide kung anong papalitan na pyesa. Ayan. Ayun yung connector sa ilalim Medyo mahirap. Kaya tinanggal ko yung dyan. Binaba ko pa nga yung ECM dyan Ayan guys, chinek ko na yung communication line niya. Ang nakuha ko is 58 point something ata. Yan, 58.39 ohms. Which is very close siya sa 60 ohms. So pasok siya. Hindi ako masyado nag-worry dyan. So after ko pala chinek lahat ng guys, yung power and ground tsaka yung communication line niya, nag-adjust pala ako ng pin dun sa 6 tsaka 18 yung sa communication niya kasi nag-check ako ng pin tension Medyo sablay yung isa So hindi ko na siya pinakita kasi hindi ko na siya na-videohan Tapos nung kinabit ko na lahat, ayan na. Nung in-scan ko na siya ulit, bali ang ginawa ko dyan guys is binura ko na yung mga fault niya Hindi ko na rin naipakita. Tapos kung mapapansin nyo, yung transfer case control module niya, na siya, nakakapag-communicate na siya. Okay na siya guys.